Yeah, today guys, as Daisy said, we're going to discuss about showing up with video. Actually, this is a paid program na kinreate ko, no? Pero bite-sized version kasi yung big size version nito ay mahaba, no? So, sinubukan kong gawin siyang bite-sized na fit for, 40 minutes to 60 minutes kind of webinar. Okay? So, today we're going to learn how to do that, how to create, short form videos. Okay, na yun nga, sabi nung parang ganda ng introduction sa akin doon. So, yeah, my mission is to use short form video as a number one tool in getting attention, keeping attention, and converting those attention into lead sales and referrals. Okay, so yeah, we're going to talk about short form video. And before we start, I want to share with you lang an example kung ano nga ba talaga yung short form video. Okay, so syempre, gagawin natin example ay yung example ko yung ginawa kong short form video. So this is the variety of short form video from hindi masyadong maganda yung pagkakaproduce to maganda yung pagkakaproduce. Okay? So mga ano lang naman to, maikli lang. Okay lang ba panoorin muna natin saglit isa-isa? Yes. Yan. Sige. But I'm not sure kung na-share ko na yung kanina yung sound. Yan, na-share ko na. So panoorin muna natin itong number 1. Easiest way to grab attention. So, di ba meron kang storya na gusto mong ikwento dun sa video mo? Ang gawin mo, hanapin mo yung pinaka may wow factor doon, tapos ilagay mo siya sa unahan. Kasi tandaan mo na meron ka lang 3 to 5 seconds para ma-hook mo yung mga viewers mo na panoodin yung video. So, importante na yung pinaka best ay nandoon sa unahan ng content. Follow me for more tips. Yan yung isa. Yan, dito tayo sa number 2. If you are using CapCut on your phone to edit a video, I wanna share some big news for you. The desktop version of this app is already available. What's amazing about it is that this is for free. You can cut your clips, add transitions, add overlay and music, and even add fancy caption. I'm actually using it on this video. No time for excuses. With this, you can take your content creation to the next level. Yan, di ba? So yan, meron pa isa. Ito yung pangatlo. Yung una medyo madali lang to, pangalawa sakto lang. Ito medyo may difficulty na yung paggawa na itong pangatlo. So panoorin natin. Best way to learn is to teach. Yan ang sabi ni Chris Doe dito sa libro niyang The Packet Full of Dough. Ayon kasi sa learning pyramid na galing sa mga research, meron silang tinatawag na the protege effect, na ang highest form daw of retention is teaching. Kasi isipin mo, kung magbabasa ka ng libro with the intention of finishing it, matatapos mo talaga siya from first page to last page. Pero kung yung intention mo ay ikwento at ituro to sa iba, nanamnamin mo talaga bawat statement. I-highlights mo yung mga magagandang points. Baka nga may mga chance pa din na isusulat mo pa sa isang note yung mga mas pinasimple mong takeaways para makwento mo ng maayos at ma-post mo sa social media. And I realized, halos lahat ata ng educational videos, strategical na librong nabasa, either in-execute ko sa client or tinuro ko sa content ko. Nakatulong para tumatak sa isip ko yung mga lessons. Pwede mo din tong gawin in your content. Every lesson na nababasa mo sa libro, every takeaways na nakukuha mo sa webinar, at every points na nakukuha mo sa mga content creator, pwede mong i-record sa video. Tapos para ka lang nagkukwento. Dalawa ang mangyayari. Natuturuan mo sila, tapos natutulungan mo pa yung sarili mo. Yan yung isa. Ito last video. Ito, aminado ko medyo mahirap tong gawin. So, ito yung last na sample ng short form. This woman made over 90 pieces of videos in 3 months. And she was able to do this despite the fact that she was disorganized and has a very little time to show up online. Her name is Diana, my client, a lash artist turned lash educator. She was passionate about showcasing her expertise. The problem was she struggled organizing her thoughts and create engaging content. Her ideas were scattered and her videos doesn't have a flow. Now, the first step is a Google Sheet where we plan ideas, making it easy to think about her next topics every time she wants to create content. Then we written down the scripts with flow
and structure. Doing this contributed a lot to her systems, since all she needs to do is read it or use it as a guide. Third, we fine-tuned Diana's equipment and setup. We fixed her light, audio, and editing so that every aspect of the project must be of decent quality. After clearing these problems, we produced 46 videos and 45 short-form videos and more. Lastly, we helped her manage her YouTube channel, where we took care of optimizing her videos by having a title, descriptions, and attention-grabbing thumbnail, so she could have a consistent and branded content for 90 days. Today, Diana knows how to captivate her target market and has gained incredible momentum on her YouTube channel. During working Yan. it's so easy. Yan, okay na yan. So yeah, ayun yung mga example ng short form video, no? Napanood nyo ba, guys? Or nag-chill muna kayo? Pero yan, ayun yung mga short form video. So basically, ang short form video ay 60 seconds up to 3 minutes kind of videos. Okay? So, simply bite-size siya, no? So, kung meron kayong buong pizza, 'di ba? Hindi mo naman uubusin yung buong pizza. Kukuha ka lang ng isang pieces, 'di ba? Ng triangle. So, kaya para madali siyang makain, pero mabubusog ka na, 'di ba? So, yan, easily digestible. Ayan yung short form videos, no? So, yeah, ano nga ba yung ilan sa mga superpower ng video? Bakit video pa yung gagawin natin? Bakit hindi na lang tayo mag-create ng graphics sa Canva or mag-post ng text type of content? You know, 'di ba? Yung mga written blogs, bakit hindi pa ganon? Kasi merong superpower yung short form videos. Ito yung tatlo, yung attention, yung emotion, tsaka yung perceived value. So, syempre sa attention, no, wala namang duda na yung pagkuha ng attention, yung pinakamahirap gawin ngayon sa social media. Okay? Yung pinakamahirap gawin, yung pagkuha ng attention. Lalo na pag nagma-market tayo ng service natin. So, kung ano man yung offer na meron tayo, yung pagkuha ng attention, yun yung pinakamahirap gawin. Kasi yung mga prospects, aminin man natin o hindi, overwhelmed na sila sa dami ng information na natatanggap nila via message at nakikita nila sa social media. Okay? So, halos lahat na ng mga yan ay ayaw ng magbasa ng napakahabang sales page, napakahabang content, kasi ayun nga, mahirap nang kunin yung attention nila. So kung gusto mong makuha yung attention ng mga tao, importante na ma-deliver mo yung information in a way na mabilis lang pero mabigat, no? So kaya isa sa mga superpower ng video ay attention and also emotion. Okay, hindi common na tumatawa tayo or naluluha tayo kapag meron tayong nababasa or nakikitang images. Okay? Ewan ko kung kayo rin, pero ako mas naiiyak ako or natatawa ako kapag kumpleto yung senses ng kung ano yung nakikita ko. Naririnig ko, nababasa na may nababasa ako, may napapanood ako. Alam mo yun, yung damdamin ko nakukuha. And usually video yon. Di ba, mga K-drama na napapanood natin, mga short commercial na napapanood natin, video siya. So isa siya sa power na kapag video yung ginamit, yung emotion, subong-subo sa mga tao kasi kumpleto yung senses. Okay? So, and also perceived value, isa sa mga power ng short form video, no? Alam ko, naniniwala rin kayo na mahirap talagang gumawa ng video, di ba? So, kaya nga hindi lahat nagvi-video eh. Kasi mahirap siyang gawin, kailangan siyang pagplanuhan, mahirap magsalita sa camera, kailangan mong gumastos para yung iba ganon, di ba? Kailangan mo ng magandang gamit para makagawa ka ng video. Kaya kapag nag-decide ka na gumawa ng video, iba yung pagtanggap ng mga tao doon. So, mas nararamdaman nila na nag-e-effort ka kasi video yung ginagamit mo. So people, yung mga tao, ibibigay nila talaga yung oras sa'yo kasi nagbibigay ka rin ng oras para mag-produce. Yung mga tao, magbibigay yan ng mga contact information nila kasi nagbibigay ka rin ng valuable information. So, at the same time, yung mga tao, they even pay you higher price
kasi you invest then in doing something which is video. So yung perceived value, yung perception sa iyo ng mga tao, posible na magiging mataas din or magiging mas malalim din kapag ka video yung ginamit mo to share something online. Okay? So yeah, ito yung mga superpower ng video na actually nangyari din sa akin. Ito rin yung mga nangyari sa akin. By the way, papakalala ko, no? By the way, I'm Eb. So my goal is to help entrepreneurs to get known, get clients, and get inquiries by showing up with video. Gaya nyo, service provider din ako. Kasi I'm a video content creator, I'm a video editor, content strategist, and nagtuturo na rin ako ng content for other people. Okay? So, yeah, yung mga superpower nangyari rin siya sa akin. Bakit? Kasi yun, nakaka-build ako ng community using my videos, no? I have my Facebook group. I already have like 1 million views on TikTok, no? Meron na rin akong followers on TikTok. Nakaka-create ako ng video also, multiple kind of video. Parang nabilang ko last time, parang 274 yung nagawa kong video last year. Short videos. And nagawa ko to kahit na ako ay, isang introvert yun, hindi sanay humarap sa camera, wala namang magandang equipment. Tignan nyo yung mga video ko dyan, tignan nyo, cellphone lang ginagamit ko dyan. So, nakagawa ako consistently ng video dahil, yun, mamaya turo ko sa inyo kung paano. At the same time, may mga referral din. No? Ito yung ilan sa mga referral na natatanggap ko via PM and via tinatag ako sa mga post, ganyan-ganyan. Kaya nang sa ganon, yung ilan sa mga client na ko-close ko dahil nakikita nila yung videos ko sa social media. Kumbaga, naposisyon ko na yung sarili ko bago pa kami mag-hop on the call. Alam mo yun, alam na nila yung expertise ko. So, during the call, medyo, hindi na ganun kalala yung kailangan kong i-prove dahil na-prove ko na siya bago pa kami mag-usap dahil sa mga video ko. So, nako-close ko sila. Okay? So, yun yung mga nangyari sa akin. At the same time, yung mga gantong klaseng opportunity, no, nai-invite ako. Dahil alam na nila kung paano ako mag-explain. I don't know kung paano ako na-invite ni Abby or ni Daisy, naisip niyo ako. Pero ilan sa mga nag-invite sa akin, kasi nakita na nila ako kung paano ako mag-explain. Nakita nila yung mukha ko, nakita nila yung boses ko dahil sa mga video. At in-invite nila ako to conduct, a webinar on their community. So, nai-invite ako sa mga ganitong klaseng opportunity dahil sa mga video. Okay? And hindi lang para sa akin, no? So, ganun din sa mga client ko rin, no? Sa mga napapagrow namin, yung subscriber nila, yung YouTube channel nila, yung TikTok nila napapagrow namin, yung mga leads na gagawa rin namin, income ng isang freelancer dahil sa video, tumaas din, no? So, nakakatulong din per client. In fact, nagkaroon na ako ng, showing up with video, yung course, which I help freelancer and service provider then to create short form videos. Okay, so yun yung mga superpower, yun yung naging effect sa akin ng superpower na sinabi ko kanina. So today, I'm going to share with you my system since ewan ko, most of you guys siguro na nandito ay mga OBM, no? So I'm going to share with you my system on creating short form video. So basically, ganito lang naman siya. Okay, ganito lang naman yung showing up with video system. So from formulating video idea, recording those ideas into videos, and editing those videos into, parang na-enhance na kind of video, and posting it through your social media. So basically, ayan yung system ng pag-create ng video. So, yeah, pero meron ditong kulang. Gusto kong ma-figure out kung tingin nyo ano yung kulang dito sa sistema na to. What do you think, guys, ang kulang? So from video idea, video recording, video editing, and video posting. Tingin nyo ano yung kulang dito? Hula. Script, sabi niyo script, preparation, video feedback, June. Ano pa? Can you guess? Approval. Approval, no? Yung pabalik, kumbaga. Ay, hindi sinasabi. Yung pillar, sabi ni June. Okay. So, ang kulang dito ay tools, sabi ni Joy Linde. Ang kulang dito ay tayo mismo as creator, no? So, usually kasi, focus tayo sa kung ano yung gagawin, no? Pero nakakalimutan natin, ano nga ba dapat yung status natin? Alam mo yun? Inaalis natin yung sarili natin sa equation kapag gagawa tayo ng something. Importante yon, no?
importante na malaman natin sino ba yung gagawa, ano ba yung gagawa, no, bago makapag-come up ng mga idea. Okay, so tayo yung problema. I mean, tayo yung, hindi pala problema. Tayo yung kulang sa equation, no? Tayo as content creator. Okay? So, isa-isa i-ano natin to, isa-isa i-discuss ko to. Yung tayo, tas yung video idea, video recording, video editing, and video posting isa-isa. Okay? But first, I wanna know you guys kung ganito rin kayo. Let me know kung ganito ka rin, ano? Nararamdaman mo na, you feel like you know something that can help people achieve something. No, yung tipong ang dami mo ng experience, marami ka nang na-research, alam mo na kaya yung knowledge na meron ka makakatulong sa ibang tao. 'Di ba? Pero ang problema, hindi mo naman ma-organize yung thoughts mo. Sa dami ng wisdom na meron ka, hindi mo na siya ma-organize. 'Di ba? So, ewan ko kung kayo rin, pero ako naranasan ko 'to. Ang dami ko ng idea pero walang hindi ko na-organize. Yeah, yes daw, sabi ni Joy, siya daw to. Ganito ka rin ba? You feel like you have these gifts, talent, or expertise, pero hindi mo malaman kung paano yun itatranslate into content. No? Conversation, madali lang i-share pag tinanong sa'yo. Pero kapag itatransform mo na siya into kind of content na ready for social media, ang hirap. Hindi natin alam paano siya gagawin. And also, on fire ka na to show up, no? And maka-attract ng social media. May case study ka na eh, alam mo yun? May experience ka na eh. Parang ready ka na to show up. Pero ang problema, di mo alam paano yun gagawin kasi hindi mo naman alam kung anong sasabihin mo sa content. No? So, yeah, ako rin kasi na-experience ko rin tong mga to. At the same time, you feel passionate about creating content. Gusto mo nang mag-share sa social media. Hindi mo na ma-contain yung knowledge na meron ka. Pero ang problema, natatakot ka kasi baka hindi naman magustuhan ng tao yung i-express mo, yung i-share mo. Di ba? So, yeah. And also, you secretly jealous on the consistency of some people. No, nakikita natin yung mga ka-tribe natin. Ba't sila nagko-content? Ganyan-ganyan. Yung mga grupo natin. Content. Ang galing-galing naman. Pero ikaw, nandyan pa din, hindi mo man lang masimulan. Hirap na hirap ka man lang simulan. Na magplano, mag-create, mag-post ng content. Okay? So, going back to equation na sinabi ko sa inyo kanina, ang cliche man kung iisipin, pero it always start with the right mindset talaga when it comes to creating content. No, importante na parang naka-structured properly yung mindset mo kapag gagawa ka ng content, no? So, yeah, I'm going to share with you the principle or framework or mindset na nakatulong sa akin kung bakit ako gumagawa hanggang ngayon ng content on social media. At pinopost ko siya. Hindi lang yung naka-draft, naka-imbak. So, pinopost ko sa social media. So, this mindset or this principle ay natutunan ko sa Building a Story Brand Framework, no, ni Donald Miller. Okay, pero tinweak ko siya in a way na good for content creators mindset. Case the story brand. May nakakaalam ba nito sa inyo? Can you type meron bang hindi nakakaalam nito? Yun na lang. Can you type ako pag hindi nyo alam? Okay. Abi hindi daw alam. Ina hindi nyo alam. Yan. Sa'yo ko lang po malalaman first hand. Okay, nice. Sige, share ko sa inyo, no? So, yung version ko nito ay ganito. Okay? Merong character na merong goal, pero ang problema ay may mga challenges na humahadlang sa kanya, no? Kaya kailangan niya ng guide to help him na ma-achieve yung goal, maiwasan yung failure, no? So, let's think of ourselves na hindi tayo yung main character ng storya. Tayo yung guide ng storya na i-guide yung mga character na yon to achieve their goal, maiwasan yung challenges, maiwasan yung failure, no? So, pagka ganito kasi yung mindset natin in creating content, magkakaroon tayo ng mindset na maging problem solver, no? Lalo na service provider tayo. Pag pinosisyon natin yung sarili natin as a guide, not the hero of the story, ang mangyayari, hindi tayo mag-show off sa mga content natin. Hindi tayo magmamayabang, hindi tayo mag-i-impress. No, hindi natin kailangang maging magaling. Ang mindset lang natin ay makasolve ng problem kahit sa iisang tao. No, kapag gagawa tayo ng content, ako ganito yung ginagawa ko, no. Kapag gagawa ko ng content, I'm always make sure na merong isang tao kung matutulungan in my content na valuable siya. Hindi lang siya flex, pero nagfi-fix ako.
No? Hindi siya flexing, pero fixing ng problem. So, kapag ganito kasi yung mindset natin, we are not focusing on what can I get to content in producing content, but what can I give to people. So, imbis na what can I get, let's think of what can I give, no? Let's avoid thinking about how to get 100k followers through my content creation, no? Let's avoid thinking how to make 100k income from content creation. Let's avoid thinking how to get 100k views in each of my content. Sana ganito, no? Sana ganito. Iwasan lang natin. Di ko sinasabing wag natin isipin. Kasi syempre, maganda rin naman talaga yan. Pero sana iwasan, lalo pag nagsisimula. No, instead, let's think about sino nga ba talaga yung tutulungan natin. Sino ba yung makakapanood netong video na to? Ano ba yung mga problema nila na kailangan nating isolve? Paano ba tayo makakapag-provide ng value sa mga tao or kung sino man yung tina-target natin? Paano tayo makaka-relate sa kanila? Paano tayo makakagawa ng content para sa kanila, hindi para sa atin, no? So, ang cliche man kung iisipin, pero 'di ba sabi ko kanina, get leads, get sales, get referrals. Pero ang tinuturo ko ngayon, hindi papunta sa atin, papunta sa ibang tao. Mangyayari kasi magiging output 'yon kapag hindi mo siya inisip. Mas inisip mo lang yung palabas, hindi pakabig. No? So, sana ganito yung natin, yung mindset natin, no? When it comes to creating content. Let's become a guide, not the hero of the story, no? Gets nyo ba? Gets nyo ba so far? Gets nyo ba so far? Can you type gets? If gets. Yan, gets. Nice. Okay. So, yeah. Okay, tapos na tayo sa sarili natin, no? Be the guide, not the hero. So, let's talk about a video content idea. How can we come up with video idea, no? So, yeah, ako ang ginagawa ko, no, I always make sure that I have this content pillar. May nakakaalam sa inyo kung ano yung content pillar? Can you type, balik rin natin. Hindi nyo alam, hindi ba nakakaalam ng content pillar dito? Can you type ako? Kung hindi nyo alam, yan, si Beng daw, di niya alam. Probably, hindi niya daw alam. Okay, yan. Maalam, pero baka baliktad. Baluktod or baliktad? Okay. So yeah, a content pillar is basically the topics that your brand will consistently discuss and amplify on social media. So ganun lang yung content pillar. So, yung content pillar ay parang foundation ng content ninyo. Di ba? Para siyang foundation. Na kung saan, kapag ka may iisipin kang mga topics, meron kang content pillar na pwede mong pagbasihan ng mga bagay-bagay ng mga sumusunod na topic. So kapag ka meron kang content pillar, makakaisip ka ng mga topic at hindi mawawala yung direction mo on producing kung ano man yung goal. No, kung ano man yung goal kasi nakaset yung content pillar matatag, no? So parang ako I'm also a graphic designer pero hindi na ako nag-create ng content about graphic design. Bakit? Kasi hindi naman siya part ng goal ko. Hindi na siya part ng goal ko. So about videos yung gagawin ko because, well, ayun na yung isa sa mga content pillar ko. Gets nyo? Gets? Okay. So, I wanna show you yung technique kung paano makapagplano ng unlimited ideas. Gusto nyo ba yun? Gusto nyo ba yun? Yan, gusto ko yan. Sabi niya, Rovelyn, yan. Ito, parang alam ni Abby to eh. Alam na ata ni Abby itong method na to. So, this method ay tinatawag kong pizza method. Alam niyo ba yung pizza method? Yan. Ito yung pizza method para makapag-come up kayo ng unlimited idea. Ayan, masaya yan, sabi ni Abby. So, this is, ito ang pizza method. Basically, para siyang pizza na kung saan, di ba pag kakakain ka naman ng pizza, hindi mo naman kakainin lahat, buong pizza eh. Ewan ko lang kung ano yung appetite ninyo, malaki, pero ako hindi ko kayang kumain ng buong pizza. Anong gagawin ko? Yung kapiranggot lang ng pizza. Siguro 2-3 pizza, hanggang 3 nga lang ako na slice ng pizza eh. So hanggang ganun lang. Kaya, yung ang ginagawa ko, yung pag-iisip ng content ay ginagawa kong parang pizza na paunti-unti lang yung kain. Okay? So basically, meron lang kasi akong parang gusto ko kasi parang whiteboard.
Type? Matatype ko ba? Hindi ko ata matatype. Yun, okay. So yan, basically, meron kang core idea. No, kailangan mo siyang maset. Ito either yung skill na meron ka or market na pinagsaservan mo, no? So, ako, ginawa kong example ay mga, ano tayo dito, ng mga OBM, no? So, let's say OBM tayo para yan. So, yeah, tayo mga OBM halimbawa. So, tapos after nyan, makapag ano ka ng core idea, maset mo yung core idea. Next mong i-discover ay yung pillar, yung tatlong pillar na nasa labas. Okay? So, let's say, project management, no? Management. Ano pa yung isa? Operations, di ba? I'm not sure sa mga term na inaano ko. Pero sana ganito, kasi ganito rin yung meron sa akin. So, operations. Ano pa yung next na pillar? Can you help me? Systems mo na lang. Systems. Actually, part ng OBM ay systems, di ba? Pero sige, sabihin natin systems. Yan. Let's say, tatlong pillar na yung naset natin. Okay? Ngayon, pag nagawa mo na to, pag mag-iisip ka ng content, sabihin natin magpaplano ka na ng content. Meron akong tinatawag na mga category. Itong mga category, ito yung process, mistakes, questions, insights, story, tools. Now, kung mag-iisip ka ng content, ang gagawin mo na lang, titingnan mo tong diagram na to, tsaka mo siya isusulat. For example, okay, ngayon, focus tayo sa pillar number 2, which is operation. Operation management. So, ang gagawin mo, okay, process about operations management or mistakes when it comes to operations management, no? Or story about operations management. So makakapaglista ka ng mga content, no? Isipin mo kung tag-iisa ng lahat ng yan, makakapag-come up ka ng 18 content, 18 topics. What if gawin mong tagda-dalawa? What if gawin mong tagta-tatlo, no? So for example, project management. Okay, mistakes about project management. Parang ganon. Something like that, no? O kaya tools for project management. So malilista mo yan lahat isa-isa, no? So in that way, makapag-come up ka ng maraming idea. Unlimited idea actually. Kasi biruin mo, kunyari, mistakes ka lang ngayon. Ilang mistakes ba meron ang pagdating sa operations? Marami, di ba? What if isa-isang mistake yung gawin mo bawat short videos? No? Sabihin natin, 5 yung mistakes na gusto mong i-content. O di tag-iisa yung 5 yon, no? So, actually maraming possibility using this diagram. Kapag meron ka nito, malaking tulong kapag ka magka-come up ka ng idea. I don't know, kasi sa akin malaking tulong na meron akong ganito. No? Guess nyo ba? Or nagigets nyo ba? Yan. So again, pick your core idea, pick 3 content pillar, then yung process, mistakes, question, insight, story, tools, ilagay nyo dyan, tapos mamili na lang kayo kung ano yung gusto nyo gawing content. Okay? Screenshot nyo na lang guys kung gusto nyo gumawa kayo ng kopya. Okay. So, yeah, that's it for the content idea. Clear ko lang to. Clear. Yeah. Okay. Next ay video recording. Okay? Video recording. So sa video recording kasi, hindi ko naman to mabubuo lahat. Maraming pwedeng i-discuss. Pero I will talk about lights and audio. No, since ito naman yung mostly kailangan ng mga tao, no? Paano ba masi-set up yung light, yung audio, ganyan. So, yun yung gagawin natin. And let's talk about first the lighting setup, okay? Ito yung, ewan ko kung napanood nyo na yung video na to, pero ito yung isa sa mga video na ginawa ko, yung comparison ng from amateur to parang pro, like a pro na kind of setup, no? So, ito hindi ako gumamit ng malupit na camera. Kung mapapansin nyo, cellphone lang, Huawei Nova 3, tagpa 5,000 lang ata yung phone na gamit ko. Pero ito yung kuha niya dati. I mean, nung hindi pa nakasetup yung light. Tapos ito na yung naging kuha niya. Para na siyang pro, no? Parang, DSLR. Dahil lang sa lighting. Okay? Gusto nyo bang malaman paano to gagawin? Kaya nyo type Yes. light. Oh, yeah. Amateur ako. Nasa amateur ako kailangan. Go. Comment kayo guys. Go. Yeah. Light. Yes, yan. Sige. Okay, step by step. Ito yung pwedeng gawin, and tuturo ko sa bibigyan ko rin kayo ng parang suggestion na tools na pwede nyong gamitin na ilaw. Okay, yan, marami daw, kinakain daw siya ng techie things. Ito actually, pag nalaman mo lang tong principle na to, hindi mo kailangan maging techie, no? Basta alam mo yung prinsipyo. Okay, so ang first step, ang unang gagawin ay
bago ka mag-ilaw, importante na patayin mo muna yung ilaw ng kwarto mo. Okay, sana sa program ko ginagawa namin to sabay-sabay eh. So, pero yon, ang una mong gagawin, papatayin mo muna yung ilaw ng kwarto mo. Para nang sa ganun, matitimpla mo siya. Matitimpla mo yung mga bagay-bagay. So, okay. So, pag napatay mo na yung ilaw, ang next mong gagawin is to know this 3-point lighting. No? Ito yung 3-point lighting na tinatawag. Ito ang pinaka-basic na lighting setup, no? Para maging katulad nung kaninang like a pro yung lighting ninyo. Okay? So, ang una mong gagawin ay syempre alamin mo kung saan ka pwesto as a subject. Either ikaw or kung meron kang subject, alamin mo dapat kung saan siya nakapwesto. At sobrang importante dito na ikaw as a subject, hindi mo tinatalikuran yung pader. Hindi ka malapit sa pader, no? Kung mapapansin nyo dito, ayun yung pader ko, yung may frame, malayo siya sa akin, malayo siya sa likod ko. So, importante yon para magawa tong lighting na to. So, kung minsan ako, yung ibang mga creator talagang parang nire-reposition nila yung ano nila, yung camera nila or yung office nila, parang maging ganto. Ang goal lang naman, sana hindi ka nakatalikod sa pader. So, yan. Ikaw yung unang kailangan ma-figure out saan ka pupwesto. Next mong kailangan ma-figure out kung saan naman pupwesto yung camera. Okay? Saan ba siya nakapwesto? Ako, talagang kinostomize ko yung yung computer ko ngayon na dapat mabilis lang ako makakagawa ng content. So, nasa harapan lagi lang yung camera ko. Minsan kasi habang nagwo-work, may naiisip akong content eh. So, pag may naisip akong content, sana mabilis na lang akong makapag-setup. So, ganun yung setup ko na meron ako ngayon. So yeah, next kailangan nyo ma-figure out saan nyo ipopwesto yung camera. Okay? At anong camera yung gagamitin? Actually, kahit anong camera naman pwedeng gamitin. Ang next na kailangan ma-figure out ay yung key light o yung main source of light mo. Main source of light. Ang tinatawag dito ay key light. Ibig sabihin, ito yung pinakamaliwanag na kind of light na meron ka. And mas maganda na hindi siya nasa harapan ng sarili mo. Mas maganda na nasa kaliwang side or nasa kanan na side. Tulad nung meron ako ngayon, yung ilaw ko ito nandito sa side na to. Hindi ko lang mapakita pero nandito siya. So mapapansin nyo, maliwanag yun dito pero madilim yun dito. Madilim yung left side madilim yung right side tas maliwanag yung left side. Kasi yung main source of light ko nasa kaliwa. Okay? Ako ang ginagamit ko lang na key light ay etong LED panel light. No, mabibili nyo to sa Shopee or sa Lazada. Mamili na lang kayo kung anong klaseng stand yung gagawin ninyo o yung gagamitin ninyo. Ako yung ginagamit kong stand ang ginagamit ko ay etong nakaklamp sa table. Kasi para fix na lang siya. Ano rin siya, parang kumbaga space saver kumpara sa mga umbrella type of light. Ito panel lang, tas okay naman na. Okay? So yan, key light ang unang kailangan ma-figure out. Next ay yung fill light. Ito ay para ma-supplement lang yung ilaw na meron ka para hindi masyadong madilim yung kabilang side, no? Ang ginagamit ko ay widescreen monitor. Ginagawa kong white yung monitor, tas white siya para lang magka-touch lang ng onting ilaw yung kanan na side ng mukha ko. Okay? And the next thing is yung accent light or para magkaroon ng medyo aesthetic naman yung ilaw, yung video na meron kayo. Parang ako meron akong kulay blue ngayon dito, no? Ang ginagamit ko ay Ulanzi RGB light. Screenshot nyo na lang. Okay? Mabibili yan sa Shopee or sa Lazada. Okay? So, ang mangyayari ganito. Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina like a pro na kind of lighting na basically ito yung key light ko, LED panel nasa kanan na side ko, nasa kaliwang side ko, tapos fill light computer monitor para hindi masyadong madilim yung face ko dito, tapos yung accent light, yung RGB light nasa likod ko, naka-pressure siya sa likod para magka-branding lang ng onting blue yung quality. Gets? Yes. Pwede magtanong? Oo naman, sure. How much, yung tatlong lights na yun na you mentioned, magkano yung total cost? Pagbibili? Total, ito kasi, ito mga 600, depende, may mga ito 600 pesos. Yung ilaw kanina, ito parang 1,300, 1,200, mga ganun. So, wala pang 2,000 yung lahat. Affiliate link, wala akong affiliate. Sayang, sige. Thank you. Sayang. Yan, so yan yung ilaw na ginagamit ko. Next yung audio. Ang goal lang naman para maging malinaw yung audio natin ay to make sure na yung voice natin malinaw. No, ang goal lang naman ganon.
So, paano yun gagawin? Make sure na walang background noise or electric fan or sana mahina lang electric fan, mga ganon. Or aircon, sana mahina. Basta, make sure lang naman na maging clear. No, maging clear lang naman yung boses natin pag magsasalita. O kaya naman, get closer to the camera when you speak. No, malapit ka dapat sa camera. Kapag gumagamit ka ng internal microphone ng camera or gumamit ka ng earphone or headphone as your microphone, no? Or gumamit ka ng external microphone, no? Para maging clear. Yun lang naman yung again, sana maging malinaw. Sana maging clear lang, hindi maging maganda yung quality. Ibang level na kasi yon. So para hindi masyadong komplikado, as much as possible maging clear lang yung boses natin. Okay? So speaking of external camera, ito yung mga pwede mong gamitin, no? Na microphone. You can use Boya kung may plug pa yung microphone mo. Pwede mo tong gamitin. Wired microphone. Okay, screenshot nyo na lang. O kaya naman, USB microphone. Yung kung ako ngayon gamit ko, USB microphone. Pero meron akong OTG adapter or on-the-go adapter ba tawag dyan? Para makonect ko siya sa cellphone ko na iPhone. No? So, para magamit ko tong microphone na to, yan, as my microphone kapag mag-create ako ng content. O kaya naman, merong Bluetooth microphone or wireless microphone na pwede mong bilhin. Dito wala akong mare-recommend, no, na microphone. Kasi nag-explore pa ako ng microphone na pwede, na affordable, na okay naman yung quality. So, pero yeah, pwede kang mag-search ng Bluetooth microphone. Okay? Sabi ni Joely, paano pag nasa labas or nasa ibang lugar ko maisip mag-film? Ano pwedeng alternatives? Actually, ang kailangan mo lang sa lighting to, no? Kailangan mo lang magawa yung prinsipyo. Nasaan ba yung araw? Nasa kaliwang side ba? So, pupesto ka dun sa, nasa kaliwang side dapat yung araw mo. Mga ganon. So, ganon. Importante lang na yung key light and main source of light and supplementary light nasa magkabilang side, hindi nasa unahan. Kasi pag nasa unahan, mangyayari sabog yung lighting sa mukha mo. Pagka nasa kaliwa, medyo may art. So, hanapin mo lang yung araw kung nasan siya. Okay? So yeah, gusto nyo ba ng technique para hindi na masyadong mag-spend ng oras sa pag-record ng video? Siyempre gusto nyo, di ba? Alam ka naman hindi nyo gusto. Sino ba nang ayaw, di ba? So yeah, ang technique lang, ako ginagawa ko to para mabilis lang yung pag-record ng video, pagsasalita sa camera. Una, isulat mo yung script. Pangalawa, pwede kang gumamit ng teleprompter para basahin mo na lang yung script. Okay? So, yeah, gusto ko sanang i-discuss yung script writing pero baka kulangin. Pero importante pag magre-record ka ng video, sa akin hindi ako magaling na speaker eh. So kailangan ko talagang isulat yung script bago ako mag-record ng video. So write your script or you can use teleprompter. I'm using Elegant teleprompter para sa Android na phone and I'm using teleprompter floating para sa iPhone. Ito yung itsura niya. So, mangyayari, magre-record ka ng video habang nagbabasa ka lang ng script, no? So, mas mabilis yung pag-record. Gets? So, yan. Screenshot nyo na lang para, makita nyo itong teleprompter app na to. Next thing is yung video editing. Okay? Medyo may idea ka na. Na-record mo na, i-edit mo na ngayon, no? So, matagal kong i-discuss ko to, yung editing, pero I'm going to share with you the video editing application and software since ito lagi yung mga tanong ng mga tao, no? Ano yung pwedeng editing software na gamitin na beginner friendly? Diba? Yan yung ano ba yung beginner friendly na ganyan, diba? So, yeah, ito yung mga software or application na nire-recommend ko at nagamit ko na rin, no? Actually, maraming software yung pwedeng gamitin or gamitin nga, pero hindi ko pa siya nagagamit. Ito lang yung mga nagamit ko. So, ito lang yung pwede kong ma-recommend. Okay? Number 1 is yung CapCut. Okay, itong CapCut kasi ay pwede sa mobile, sa cellphone, iPhone man yan or Android, pwede. Windows na computer or Mac desktop version. Okay, CapCut pwede yung gamitin as editor. Merong libre, tas meron ding paid. Pero yung libre lang okay na eh. Okay na to eh. So, CapCut ang pwede yung gamitin to edit your video. Next, Filmora. Ganun din, parang CapCut. Same lang din sila. KineMaster, ganun din naman. Merong pang mobile, pang Windows, pang Mac. DaVinci Resolve, ito medyo advanced na. Medyo advanced na. Pwede siya sa tablet, pwede siya sa Windows, pwede rin siya sa Mac. Ito ay libre rin. Okay? Ito ang common
na ginagamit ng mga professional, Adobe Premiere Pro. Ito ako yung ginagamit ko, no? Ito ay for Windows and Mac lang. Merong mobile version ng tawag ay Premiere Rush, pero hindi ko pa siya nagagamit. So hindi ko pa siya mare-recommend. Pero ito yung ginagamit ko to edit my video. Ito ay paid, okay? May bayad to. Subscriptions. Adobe kasi ito di ba? So yan. Next yung Final Cut. Ito ay for Mac, mga naka-Mac, naka-Apple. Ito ay paid din. No? Meron naman, kung ayaw mo masyadong komplikado, pwede ka naman na mag-edit sa loob ng Reels, ng TikTok, or ng YouTube. Meron na kasi silang built-in video editor. No? So, pwede mong magamit to sa lahat. Ay, actually, sa mobile. Sa mobile, pwede mo itong magamit. Pero super basic na function lang ng editing. Pero libre siya. No? Pwede mo siyang magamit. Inside Instagram, inside Facebook, inside TikTok, inside YouTube, magagamit mo yung built-in video editing software ng mga platform. So, yeah. Ito yung mga kind of software na pwede nyo gamitin. Now, talking about process, these are my workflow in editing my videos. In lahat ng videos, no? Either kung anong gamitin mong software, ito yung process ko on editing my video. Unang-una, ino-organize ko muna yung mga raw materials. After kong mag-record, ino-organize ko saan ba dito yung nagsasalita ako, saan ba dito yung mga graphics, yung mga b-rolls, logos, colors na kailangan, ino-organize ko lahat, no? Next thing, nilalagay ko na siya sa software. Inaalis ko na yung mga unnecessary moments, yung mga outtakes, yung mga bulol moments, yung mga dull moments. No, dinidenoise ko na, nire-rescale, inaalis ko yung mga silence tsaka yung mga outtakes. Remove unnecessary moments. Next, yung ine-enhance ko na yung video creatively. No, nilalagyan ko na siya ng caption, nilalagyan ko na ng b-roll, visual, transition, mga ganyan. Ine-enhance ko na. Next, nire-render. Of course, ine-export ko na yung video. Pinifigure out ko na yung dimension, yung color, mga bitrate, mga ganyan na hindi nyo na kailangan malaman ng malala. No? So, basta ina-export yung video. So, basically, yan yung 4 na process. Organize material, remove unnecessary moments, creatively enhance the video, and rendering. Gets? Ganyan lang sa lahat naman maaaring hindi nyo pa ito magawa. Pero at least ito yung workflow na pwede yung sundin. Okay? Technique. Okay? Ano yung technique para ma-overcome yung pag-overcomplicate ng editing? No? Sino ba dito mga overwhelmed sa editing? Yung tipong ang tagal nating matapos mag-edit. So I'm going to share with you the technique kung paano ma-overcome yung mga yun. Okay? Isipin nyo na para lang siyang paggagawa ng syudad or ng road. Okay? Na kung saan merong mahabang road. Tapos, unti-unti lang siyang nagkakaroon ng mga building, ng bahay, unti-unting ginagawan, isa-isa, no? Isa-isa nagkakaroon ng bahay hanggang sa mabuo yung buong city. Okay? So, ganyan, pa isa-isang bahay. Ang ginagawa kasi natin madalas, kunyari, dito tayo nagsisimula sa part na to. Tapos, pina-perfect natin agad yung part na to. No, pina-perfect natin agad. Hanggang sa sobrang effort ka dito, ang taas ng energy mo dito, ganyan-ganyan, hanggang sa bandang sa huli, wala na. Napagod ka na, di ba? So, tipong wala nang effort yung ginagawa mo sa huling part. So, para magawa yon, iscan mo siya pa isa-isa, no? So, isipin nyo, parang ito namang mga building na to, mga lumang building, hindi naman yan biglang naging pulpakan na magaganda agad na kind of buildings. Unti-unti siyang nagiging maganda, no? Hanggang sa ma-fully develop na siya into modern style, kung ano yung nakikita natin ngayon. Ganun din sa pag-edit, okay? Una, i-assemble muna natin yung mga videos, no? Tapos baka kailangan natin lagyan ng b-roll or mga visual na pwedeng mag-support. Next, baka kailangan natin lagyan ng music and sound effects, no? Next, baka kailangan natin dagdagan pa ng mga onting mga transition, ganyan, hanggang sa mabuo yung isang buong video. Isipin nyo, isa-isa, no? Pag-cut muna, pag-b-roll na next, hanggang sa, ako ang ginagawa ko, parang maraming beses ko siyang pinipreview para malaman ko ano pa ba yung kulang, no? Okay, dito, preview ko. Tapos, banda dito, parang kailangan ng visual dito, lagyan natin ng visual. Ganyan. So, ganun, scan mo pa, preview mo pa isa-isa hanggang sa makita mo kung ano ba yung dapat i-add. Unti-unti. No, unti-unti. Hanggang sa maging kompleto siya. Okay? So, yeah, para pantay yung energy sa lahat
ng video para pantay yung effort sa buong duration ng video. Gets nyo ba? Medyo technical, no? Medyo technical. Pero yeah, that's what you can do on editing your video. Gets ba? Gets? Last, video posting. Yan, last na. Video posting. May gusto nyo bang malaman kung paano nyo mapopost yung content niyo, or gusto nyo bang malaman kung paano nag-work itong mga algorithm ng social media? Can you type social. Wow. Social. Type social kung gusto nyo malaman kung ano talaga. Paano nag-work tong social media na to? Paano ba natin ipopost yung content natin? Di ba? Yan. Yan, Noemi. Thank you. Yan. Okay. So, speaking of video posting, this is how social media algorithm works. Okay, ito pinag-aralan ko to, no? Based on my experience and based on the teachings na nalaman ko, no? So this is how social media works. So basically, yung mga social media na yan ay merong ecosystem, no? Ecosystem na parang circle. Well, ecosystem ng Facebook, YouTube, TikTok, Instagram. Okay? Ang goal ng mga yan ay pumasok yung mga tao sa loob ng ecosystem, sa loob ng circle. Ngayon, paano nila yun gagawin? Yun yung tanong. Para magawa nila na pumasok yung mga tao sa loob ng ecosystem, ay importante na meron silang makikita sa loob ng ecosystem para ma-attract nila using the content. Okay? So, ang goal nila ay pumasok yung mga tao sa loob ng ecosystem, no, using the content. Pag nagawa nila yon, ibig sabihin successful yung platform na meron sila. Na una, mapapasok yung mga tao sa loob ng platform, mapanatili na nag-i-swipe ng TikTok videos, mapanatili na nag-chat dyan sa loob ng Facebook. Pag nagawa nila yon, ibig sabihin successful yung platform. Kaya paanoan sila sino ba talaga yung top 1 most visited social media site, di ba? Parang paagawan sila ng trono. Kasi yun yung goal nila, na bisitahin sila ng mga tao. Patuloy na gumagamit yung mga tao ng platform. Ngayon, ang goal nila ay masatisfy yung bawat user or bawat viewer using a good content. No, kasi ang importante lang naman pumasok yung mga tao sa loob ng platform eh. So masatisfy dapat natin yung mga tao. Yun yung sabi nila, no? So paano nila yun magagawa? So yun nga, paano nila magagawa na masatisfy yung mga tao using a good content? Ang tanong, how can they know na itong content na to ay good content? Paano malalaman ng mga tao? Paano malalaman ng social media or ng bawat platform na yung content na gagawin natin ay good content na to the point na ma-attract yung mga tao? Meron tinatawag na signals. No, may tinatawag akong signal na para masabi na good yung content. Unang-una, nakikita ba to ng tao? Yung content na gagawin natin, makikita ba talaga nila to? Yung content na gagawin natin, ikiklik ba ng mga tao to? Yung content na gagawin natin ay papanoorin ba talaga ng mga tao? Or papanoorin nila ng mas mahaba? Gagawin ba yung mangyayari? Mag-engage ba yung mga tao dito? Ilalike ba to ng mga tao at i-share ba to ng mga tao? Ito yung mga signal na tinitingnan ng algorithm para masabi na okay yung content. Okay? Ito yung signal na nagsasabi, kung meron yung mga signal na to, ibig sabihin, pumapasok yung mga tao. Okay, ganun lang kasimple. Yung kailangan lang natin magawa yung mga signal na yon. Pero ang focus natin for today ay makikita ba ng tao or ikiklik ba ng tao yung video na gagawin natin pag pinost natin sa social media. Okay? So how can we trigger views and clicks kapag pinost natin? So ilan sa mga nagpapatrigger ng views and clicks ay itong mga to. Yung title, yung caption, yung thumbnail, yung description, yung hashtags or yung tags, or yung music. No, ito yung mga factor para makapag-trigger ng views and clicks. Para masabi, para alam mo yun, panoorin nila yung video at panoorin nila ng mas mahaba. Okay? So yan yung mga yan. Ngayon, ano yung technique para ma-trigger natin yung mas marami pang views and clicks? No? Gusto nyo bang malaman? Andiyan pa ba kayo? Gusto nyo malaman kung paano ma-trigger? Yung mas marami? Okay. So para ma-trigger natin yung mas maraming views and clicks, ganito, spill the tea. Bigyan ko muna kayo ng context.
bago ko i-share. Ganto, here's how people see the content kapag ka nasa mobile. 85% of viewers are watching videos on mobile, no? So ganto yan pagka nakikita nila yung video sa social media. Ganto sa Facebook Reels, ganto sa Instagram, ganto sa TikTok, sa YouTube Shorts, and Facebook feed. Meron ba kayong napapansin dito na pattern? Meron ba kayong pattern dito na napapansin? Vertical, caption, face, face. Okay. So ganito yan. Here's how people see the content. No? Kung mapapansin nyo sa Facebook, Instagram, TikTok, and YouTube, video muna bago yung caption or yung text. Okay? Video muna bago yung caption. Ibig sabihin, mapapanood muna nila yung video bago nila babasahin yung caption. Di ba? Yan. Ganun dito. Sa Facebook na feed, iba. Caption muna bago video, no? Pero basically halos lahat video muna bago caption, no? So ang ibig sabihin lang nito, kapag okay na yung video mo, if your video is good, you're 80% ready to go, no? Kung sinunod mo yung pagkamap ng idea, kung okay ka na sa idea, kung okay yung recording mo, kung okay yung editing mo, 80% ready to go ka na. Kumbaga, to the point na ang gusto ko lang i-point na spend 80% of your process in content creation, which is pagkamap ng idea, pag-record ng video, pag-edit ng video. Huwag mo masyadong i-overthink yung algorithm kahit na tinuro ko sa'yo ngayon. Okay? So, this is how you trigger more views and more clicks kapag ka okay yung content mo, kapag ka quality yung content mo, kapag ka solid yung video mo. Minsan nga kahit maglagay ka lang ng isang word lang na caption eh. Basta maganda yung content papanoorin niya ng tao at papanoorin niya ng mas mahaba. At kapag pinanood yan ng mas mahaba ng isang viewer, ibig sabihin, okay yan sa algorithm. Ibuboost yan ng algorithm. Regardless kung ano yung nilagay mong caption. Regardless kung may hashtag ba yan or wala. Okay? So, that is how you trigger more views and more clicks. Basta okay yung content creation process. So, what I would like you to say, what I would like you to know, I spend mo yung 80% ng energy mo sa process ng pag-create ng content, which is etong tatlo. You don't have to think, you don't have to overthink the algorithm or the posting side. Gets ba? So that's kind of like the system on creating a video, idea, recording, editing, and posting.